Mga kapatid, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Para pong mahina, buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay po ang Diyos sa dahong ito. Announcement po, bukas po, maga pong ating gawain, alas 12 po ng tanghali dahil may mission po bukas. Sa tanghali pong ito, ang pagsasaluhan po nating tema ay pagkilala sa Diyos. Sa paanong paraan nagpakilala ang Diyos sa buhay mo? Anong magandang naganap sa buhay mo nung nakilala mo ang Diyos? Ang una ko pong tatawagin upang magbigay ng pahayag at mapalawak ang tema ay si kapatid na Alan Andrada. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Nabigla po ako dun sa kapatid kong Chris. Papurit pa salamat sama. Talaga po pag tinawagan ka, hindi pwede pong tanggihan. Amen po ba? Sapagkat po ito'y atas. Paano ba? Pagkilala sa Diyos. Ako po sa dating buhay, kilala ko po yung pera. Hanap buhay, kung paano yumaman, sapagkat po namumuhay ka sa ibabaw ng lupa. Kailangan naman po talaga natin yung pera po, hindi, amen po ba? Kung paano tayo mabubuhay. Sa dating buhay ko po yun. Ngayon po, iba na po ng mga pahintulutan ng pagdalisay, pagsubok. Talaga po yung panawagan ng Diyos kung paano natin siya kilalanin. Amen po ba? Ang panawagan niya katulad po sa ngayon, ang atas sa akin upang makatalima sa araw-araw ang gampanin. Hindi po pwede ako'y lumiban sapagkat wala pa akong kapalit. Kaya po talaga pong pag hindi natin nakilala ang Diyos, saan po tayo tutungo? Di pa wala. Talaga pong hanapin natin yung tamang daan niya. Sapagkat pag namumuhay ka dito sa isang kalupaan, nandun po yung maraming tukso. Nagagawang pagkakasala ng bawat isa, hindi, amen po ba? Kaya po ako nung napahintulutan ng pagdalisay, pagsubok, talaga pong nabagi ko na po noon. Nung kami napahintulutan ng pagsubok ng kabiyak ko. Kasi po nabubuhay kami doon, trabaho po namin ay makamundo eh. Yung tugtugin namin, puro mga makamundo eh, pantao. Subalit sa kapahintulutan ng pagsubok ng Diyos, panawagan niya, talaga pong pag hindi mo wala ka pong hindi pwedeng isusuko sa Panginoon eh, upang makilala mo siya ng lubusan. Amen po ba? Ano man ang pagdadaanan mo sa buhay mo, kung di mo kilalanin ng Diyos, wala po. Higit po ang ating spiritual na pamumuhay. Ang kailangan po talaga natin kilalanin natin ng Diyos sa takdang panahon. Yung ating kaluluwa, kung saan tutungo, amen po ba? Hindi sa ganang ako'y sinasabi ko ako'y tutungo na dun. Nagsusumakit pa rin po, nagsusumikap. Humingi ng tawad sa mga lahat na nagawa kong pagkakasala sa Kanya. Pagkukulang ko. Sapagkat ang ginagampanan ko pa ngayon, wala pa sa katiting. Hindi ko po pinagmamalaki ang ginagampanan ko na ako'y naglilingkod sa Kanya. Wala pa akong nagagawa sa ating Panginoon. Kundi sa kalooban niya ako'y makatalima. Magsumakit, magsumikap. Sapagkat po, ito po sa buhay na pinapahiram niya, lahat naman kasi po lahat na nakakamta natin ay pahiram ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Ano lang pong hindi sa Kanya, yung nagagawa natin pagkakasala. Segundo, minuto, oras ng buhay natin habang nabubuhay dito sa lupa, talaga pong
nandun pa rin po yung dumadaplis kami bilang isang alagad, nandun pa rin po yung may kainaan. Subalit pag siyang naghahari, ang kalooban niya maghahari sa iyo, talaga pong pinagninilay ka niya. Kaya po, kailangan po talaga natin na kilalanin siya sapagkat wala na po tayong ibang pupuntahan pa. Sa mga aral, sa salita niyang banal, kailangan po natin talaga magsumakit, magsumikap. Anin po natin yung karamdaman sa katuwang lupa. Yun po ay kapaintulutan po yan ng ating Panginoon upang kilalanin na din siya. Amen po ba? Sapagkat pag hindi natin nakilala, ang Panginoon, talaga po namumuhay ka sa pagkatao mo. Wala po, wala tayong patutunguhan. Habang malakas tayo, habang nakakarinig tayo, yung sinabi nga ng Banal na Espiritu kahapon, oras na, habang malakas pa tayo, kilalanin natin ang Diyos na siya lang ang talagang makapagbigay ng lahat sa atin. May karamdaman ka man, may pagkukulang ka man, wala tinitingnan ng Diyos sa atin. Mayaman ka man, mahirap, pantayin tingin sa atin. Ano mang nagawang pagkakasala mo, basta magbalik loob ka daw ng katapatan, may katotohanan, talaga po wala siyang hindi magagawa sa atin. Amen po ba? Kaya po ang masasabi ko lang po sa atin, sa sarili ko, talagang pinasasalamatan ko po siya sa araw-araw na buhay na pahiram niya, segundo, minuto, oras, habang ako'y makatalima sa kalooban niya. Sapagkat po, talaga pong kalakasan, ang kapayapaan ng pag-iisip, talaga po wala nang kundi ang ating Panginoon pag hindi natin siya kinilala. Kaya po sa inyo may mga karamdaman, magpakatapat lang po kayo, manalig kayo, mananampalataya ng katotohanan. Sapagkat po talagang may isusuko po tayo sa Diyos. Para lubusan natin siya makilala sa pamagitan ng taong ginagamit niya, ating minamahal na Apo Konsing. Amen po ba? Kaya po nandito tayo, hindi sagad lang sa atin, kundi panawagan po ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya po, abang nakaupo po tayo dyan, alisin na po natin yung mga bagabag sa ating kaisipan. I-focus po natin ang ating sarili, ang ating isip, ating puso sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kapatid na nakatayo dito at higit sa lahat mamaya sa aral na ibabahagi na naman ng Banal na Espiritu sa katawan ng minamahal na Apo Konsing. Kailangan na po, oras na. Antayin pa ba natin na tayo'y pagwala ng lakas bago natin kilalanin ng Diyos? Amen po ba? Kaya papurit, parangal, pasalamat sa ating Panginoon na habang ako'y nabubuhay sa kalooban, kagustuhan niya, hindi sa ganang ako na makatalima sa gampanin na ata sa akin. Nakapitan niya po ako at hinihingi ko po sa lahat, kaming mga lingkod na pinag-atasan, ipanalangin niyo po kami. Sapagkat po, habang nabubuhay dito sa lupa, nandyan po talaga yung hindi ka panghinaan. Mga pagsubok, talaga po nandyan habang nabubuhay dito sa lupa. Kaya ang sabi daw, kung gusto mo ayaw na wala ka ng pagsubok, wala ka ng pagdalisay, isimentado ka na. Subalit, habang nabubuhay tayo, may lakas pa tayo, ialay na po natin ang sarili natin sa Diyos. Kilalanin natin siya ng lubusan. Anin natin yung yaman sa mundo, kundi namin natin kilalanin ng Diyos. Mga material na bagay, wala yan. Dadaan lang yan sa palad mo. Tama, kailangan natin ng pera upang mabuhay tayo. Subalit, ang sabi nga ng Diyos, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Amen po ba? Kaya po sa lahat po, magandang umaga. Salamat po, Ama.
Salamat po, Tatay Alan, sa magandang pinahayag niyo. Katotohanan po ang inyong mga tinuran na sa dakong ito, kailangan hindi lang tayo sa karamdaman, kundi kilalanin talaga natin ng lubusan ang Diyos na buhay dito sa dakong dambanang ito na nananahan sa katauhan ng banal na espiritu, sa katauhan ng Apo Kunching, ang banal na espiritu ay tuwirang nandito. Kaya huwag kayong magsawa na manalig at manampalataya sa Kanya. Ang susunod ko pong tatawagin, isa po siyang tagasunod na tuwing nagpupunta siya dito ay kagalak-galak po. Minsan po nagpapayag na po siya ang ating kapatid na si Lucy. Magandang umaga po sa tanghali ito. Paano ko nga po ba nakilala ang ah, paano ko po nakilala ang Diyos sa buhay ko? Sa dating buhay ko po, alam ko pong may Diyos. Alam ko po na siyang ating Diyos na tinatawagan sa tuwi-tuwi na. Subalit, hanggang doon lang po. Hindi ko po alam kung ano ang magagawa niya sa buhay ko sapagkat sa dating buhay ko nga po, sa lahat po ng hindi nakakakilala sa akin, ako po ay isang tao na bagaman at nakikisalamuha at nakikitungo sa aking kapwa na pakikipagkaibigan, subalit ang kampangyarihan ng Diyos ay wala sa akin sapagkat mahal lamang kita kung mahal mo ko. Kung di mo ko mahal, hindi din ako. Ganyan ako. Sapagkat wala po akong pakialam sa aking kapwa noong sa dating buhay ko. Subalit po nang makarating ako sa dambanang ito, nabuksan ang aking isip at damdamin sa bawat mensahe na dinadatal sa ating Apo Kunching na kinalugdan. Sapagkat sa araw-araw po na pagpunta ko dito, tinatanggap po ng aking sarili na bawat idatal ng ating ng banal na espiritu ay tumatama pong lahat sa akin sapagkat ako po pala yung sa kabila na ang Diyos ay alam at kilala ko at ako'y simba ng simba. Hanggang doon lang po pala ang alam ko. Akala ko po palaging hihingan lang sa natin siya ng pagpapala at biyaya. Hindi po pala. Subalit nang makilala ko po siya sa pamamagitan ng banal na espiritu, ay nagsumakit po ako at nagsumikap na maisabuhay ang lahat ng nadidinig kong mga aral sapagkat kapag po pala tayo ay hindi sumunod sa mga aral ng ating Panginoon, hindi po natin alam kung saan tayo patutungo.
Ako po sa dating buhay ko, wala po akong tinitingnan kung hindi yung pagkakamali ng kapwa ko. Kung ano yung ginagawa niyang pagkakasala, pinupuna ko po yun. Pinaano ko po sa isip ko na bakit ganun siya. Subalit, nang dahil po sa mensahe ng banal na espiritu na wag daw po pala nating bantayan ang pagkakamali ng ating kapwa, ang kasalanan ng ating kapwa. Yung pong pagkakasala po natin, ang dapat nating tingnan kung ano ba yung ginagawa natin. Kung tayo ba ay nakakasunod o tayo ba ay nakakagawa na ng mabuti. Kaya po, sa araw-araw po na punta ko dito, bagaman po at hindi pa ako ganap, subalit nagsusumika po ako at nagsusumakit na makilala ko ng lubusan ang ating Panginoon. Yun lamang po at magandang umaga. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod po kung tatawagin ay maghahandog ng awit ay si kapatid na Mirna Andrada. Papuri at pasasalamat, dakilang Ama, kung paano kita nakilala. Sa buhay ko ay patuloy kitang dadakilain, pupurihin, pararangalan, at tatalima sa iyong kalooban. Kaya po, Ama, sa tuwina, ang samot dalangin ko, pangunahan at pagharian mo po ako. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sadyang napakadakila ng Panginoon. Napakaganda po ng tema. Bagamat sa bawat araw, ang tema ay walang hindi maganda. Subalit, ang temang ito, paano nagpakilala sa iyo ang Panginoon? Tama ba, anak? Paano nagpakilala sa iyo ang Panginoon? Paano mo siya kinilala at ano ang naging bunga? Kung sa bilang katauhang pagbibigay katugunan sa tanong na ito sa unang buhay, pilit kong kinikilala ang Panginoon dun sa kaukulang bilang tao ay inakala ko na sa pamamagitan ng simpleng pananalangin na pag-usal ng panalangin wala sa puso. Simula pagkabata, nagugunita ko, tinuturuan ka ng mga magulang mo hanggang sa mga kalula-lulahan mo. Ganun lang, kahit kumakain ka ng candy o tinapay, Ama namin, sumasalangit ka, yung mga ganon, ano po, yun yung pagkakaalam kong pagkilala ko sa Panginoon. Subalit, sa buhay ko ngayon, iba po talaga kapag katotohanang naramdaman mo ang Panginoon at kinilala mo siya. Kung paano siya nagtiyagang magpakilala sa iyo ay nakilala mo siya. Ilan po ito sa kaparaanan na nararamdaman ko na ito'y kaparaanan niya upang kilalanin ko siya. Katotohanan po, kararating ko lang. Sabi ko po kay Mami Beth Chico, pag-upo ko, Mami Beth, kahirap ng ganito, hindi man lang ako nakasabay sa prayer at hindi man lang ako nakasabay sa joyful. Salamat nga pala sa anak na Annalie at binigyan tugon niya yung pagjo-joyful ko sa araw na ito. Para po baka ako, Mami, na pag-upo ko wala akong, alam niyo po ba ibig kong sabihin? Wala akong charge. Wala. Low bat, as in, kailangan ko pong magpakatotoo. Hindi po gaya nung dati na nag-umalpas yung puso sa pagpupuri sa Diyos.
Yun po yung mga kaparaanan kung paano siya nagpapakilala sa akin. Yung sa tuwin ay manalo siya sa lahat ng bagay na unahin siya. Kaya naalala ko po yung laging sinasambit ng kapatid na kaya siya, si Mami Beth ay nagpapakadalubhasa na hindi man siya makatugon doon sa ibang gampanin, kuminsan hambing doon sa pagsama sa misyon. Basta dito nga naman sa dakong ito, yun ay napagtanto ko na simula sa prayer, sa panalangin, joyful, praising, iba po yung pakiramdam, ano po? Doon sa kaparaanan na yun, higit mong mararamdaman yung pagpapakilala ng Diyos. Kasi pag pinupuri mo siya mula sa puso mo, chinacharge ka niya, kaya yung mga sandaling tatawagin ka niya sa ganitong pagkakataon ay handang-handa ka. Amen po ba? At higit sa lahat, nakilala ko ang Panginoon ngayon sa buhay ko, hindi lamang ng dahil niloob niya na makaraos kami ng 3 beses maghapon. Makakain at may merienda pa. Hindi lamang po sa ganong kaukulan. At hindi lamang din doon sa mga maiigting kong karamdaman na pinagaling niya kaya ngayon ako'y naririto at ginagamit niya. Hindi lamang po sa mga ganong pagkakataon. Naramdaman ko po yung pagkilala ko sa Kanya at pagpapakilala niya sa akin doon sa kaparaanan ng mga pagkakataon na parang nawawalan ka na ng pag-asa. Yung naramdaman ko yung pagpasok sa masikip na pintuan. Naramdaman ko yung dumaan sa tulay, lahat ng uri ng tulay na parang nakahang, umuugang tulay, bungi-bunging tulay, kailangan may serga, may gabay. Yung po bang mga ganon. Doon ko higit nararamdaman na sa kabila ng lahat ng iyon ay isinadsad niya ako. Na ang ibig kong sabihin, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko na yun ng mga balakid, narito at patuloy niya akong pinahihiram ng buhay. Kaya sa patuloy kong pagkilala sa Kanya, kailangan kong ang tupdin kung ano yung nasa niya para sa akin. Kaya nakakayaman po sa ating Panginoon, pagdating ko pa lamang, hindi pa man nagiinit yung puwet ko sa upuan, tinawag niya na po ako. Isang kaparaanan po yun, kung paano patuloy siyang nagpapakilala sa akin, at kung paano patuloy na dapat ko siyang kilalanin, na dapat ko siyang unahin sa buhay ko, sapagkat ang lahat ng ito ay mula sa Kanya. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, muli po, papuri at pasasalamat sa Ama, dakilain siya ng walang hanggan, sa patuloy na pagtitiwala niya sa akin, sa kalooban niya na patuloy kong maialay ang karampot na kakayanan para sa Kanya. Kaya po ako'y naniniwala na maging sa isang iglap, lowbat ka ba? Sandali, kaya kang i-charge ng Kanyang Espiritu. Hindi hambing sa mga gadget at mga cellphone na bibilang ka ng oras o mahaba-habang sandali bago mo magamit. Kaya po naniniwala ako na sa pagkakataong ito, naghahari na po siya sa akin. Kung ano yung pagkukulang ko ay napatawad niya. Salamat po Ama sa patuloy na pagbibigay daan mo sa akin upang maging bahagi ng gawain mong pangkabanalan. I believe po, mahal na kapatid, sabi ko kung ako'y papalarin, parang nais kong awitin yung tulay, ano po. Subalit, siguro ito po ang kaloob. Bridge over trouble, mahal na kapatid.
naniniwala po ako na kung paano nga yung aking karampot na ibinahagi, kung paano samot-saring uri ng tulay, ano po, subalit sa bandang wakas ay nakasadsad rin po. Pag nilayan niyo po ako, mga minamahal ko mga kapatid, out of the blue, ala po sa paghahari ng lakas ng kalooban na mula sa Ama. Ibang-iba po, ano? Bakit po kaya pinahintulutan pag nilayan po natin? Iba po pag sagad, fully charged. Ayun po, may translator po ako dun sa gawin. Pag fully charged ka, wala kang takot, wala kang kaba, ano ba kung walang mic, ano ba kung walang tugtog. Subalit, kapag medyo low bat ka talaga, nakakahiya sa Diyos. Inaangkin ko po, makakasadsad po ako ng buong galak. Para po sa ating lahat, salamat po, Ama. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. When times get rough and friends just can't be found, like a breeze over troubled water, it will lay it down like a breeze over troubled water. It will lay me down. When you're down and out, when you are confused, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a breeze over troubled water, it will lay down like a breeze over troubled water. It will lay me down. Sail on, silver friend, sail on by. Your time has come to shine. All the dreams are on the way. See how they shine. When you need a friend, I'm sailing around
over troubled water. I will ease your mind like a breeze over troubled water. I will ease your mind. I ease your mind. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po sa magandang tinig na ibinahagi niyo po sa amin lahat. Ang susunod ko pong tatawagin ay hindi ko po matutulan ang aking damdamin. Ang tatawagin ko po ang aking inang Pastol Seni Ramos. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po. Udyok po ng kalooban ko na tumupad ng gawain ngayong araw na ito. Bagamat nagdaan ng magdamag na pinagdaanan ko sa akin. Bakit nga po ba kaming mga dating alagad na ay sinusubok pa rin ng Ama? Ako po'y nakarating dito sa mga hindi nakakaalam. May sakit po ako sa puso. Lumalaki. May bara. Ngunit pinagmamalaki ko po sa Panginoon, sa inyong lahat, na gumaling ako ng ating Panginoon. Hindi na kailangang operahan. Ngunit ito po ay hindi ating kagalingan ng kalubusan ng ating katawan, kundi ang ating kaluluwa. Kagabi po, o noong Sabado pa po ng gabi, inakala ko po na ako'y mawawala. Dinaanan po ako ng heat stroke, hindi po nila nalalaan. Pero kagabi, hindi po ako ang kamay ko po yung mandar, kahit hirap na hirap akong huminga. Nagpadulog ako kay Tita Promise, kay Tita Glo, kay Minerva na aking kawan. At nung makita po ni Tita Au, ako'y kanyang ginamot sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanya ng halos 1 oras. Na napakabuti po talaga ng Ama. Habang nakikipag-ugnayan sa akin, unti-unti pong nawawala yung hirap ng paghinga, nawala yung sakit ng sikmura, kasabay po ng may mensahe ng kapatid na Promise, kapatid na Gloria, lahat ng mga paalala na dapat kong gawin, maglagay ng tubig na mainit, uminom ng tubig, lahat po na yun ay aking ginawa. At talaga pong buhay na buhay ang Ama. Sa ating pong sarili, sa mga naririto, matututunan po ninyo ang gamutin ng inyong sarili.
sapagkat iyon po ang ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Maaari pong taliwas po sa naging tema ng ating kapatid at ngayon lang po ako talaga dumating. Kanina nakahiga ako, wala akong ginawa sa bahay, ayoko lumabas ng bahay, mainit. Pero nung makita ko po na alas 12:30 na, dali-dali po ako nagpunta ng banyo, naligo. At alauna na po, halos kadarating ko lamang po. Gusto ko lamang pong ipabatid sa inyo, mga kapatid, na kami man po ay may pinagdadaanan. Hindi lamang po kayo na may mga sakit. Kaya po, huwag kayong, tumawag po kayo sa Panginoon. Huwag kayong magsawa sa pagparito upang marinig ang mga banal na salita na ipinahayag ng ating mahal na Apo Kunching. Salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Inang Pastol, sa magandang pinahayag niyo po. Mahal ka ng Ama, hindi ka niya pababayaan kailanman. Ang susunod ko pong tatawagin ay nagpupumiglas na po kanyang damdamin upang magpahayag, upang nagpakilala ang Diyos sa buhay niya. Ang aming Mother of the House, Mother Marisa. Salamat po, Ama. Muli sa araw na ito ay pinahintulot mo na maghayag ng kagandahang loob at kabutihan sa bawat araw na sa aming iyong pinadarama na kailanman ay di ka lumilisan sa sanlibutan, bagkos ika'y patuloy nag-aalay ng masarap na pagmamahal at dakilang pag-ibig sa bawat isa sa pamamagitan yung kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay ginamit mo upang makilala kang lubos at nawa sa oras na ito, lahat ng mga anak mong tinawagan mo ay ganap kang madama, makilala, at makapasok sa kanilang kalooban upang matutunan din nila ang iyong kabutihan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilan ng ating Panginoon, pagkilala sa Diyos. Alam niyo po, napakaganda ng tema, kagaya ng binahagi ni Tita Zeni, na sa bawat araw, kung paano ang Diyos ay tumutupad sa aming buhay, sa karamdaman, sa aming kahinaan, sa lahat ng mga katangian na hindi namin kaya bilang tao, doon pa lang, kung paano tumutupad ang Diyos, ay nakikilala namin siyang lubos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kung hindi nga po magaganap na kami mabigo, hindi ibibigay ng Amang tagumpay. Amen? Kung bilang tao lang, patuloy kaming mabibigo. Subalit dahil may Diyos at nagpapakilala siya, yung kabiguan na yon ay magiging tagumpay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang nagaganap sa bawat araw na sabi ko nga, halos 3 araw na rin po ako na nagde-drain ng aking menopausal. Bilang tao at kung wala ka sa Diyos, yung normal na menstruation is madali mo lang dalhin. Subalit yung alam mo menopausal ka, tapos parang hindi ka sanay tumingin kung ano yung lalabas sa'yo. Kung wala ka sa Diyos, matatakot ka. 3 araw na halos, pero subalit sabi ko nga, tubig lang. Huwag lang ako ma-dehydrate. Kahit namumutla, manaka-naka, nakakakilos pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Palakasan lang ng loob. Tita Zen, kaya niyo po yan. Kaya niyo po na sa bawat araw, yan po, totoo po yun. Hindi kami exempted sa aming mga pinagdaraanan ng sinuman. Kaya sa aming pananaw, mas masarap pa po kayo kung wala po kayong matitinding mga karamdaman, sapagkat may mga kasamahan din po kami may mga matitinding karamdaman. Subalit dahil may Diyos at nagpapakilala ang Diyos, nakikilala rin namin lubos ang aming sarili kung sino ang dapat namin pagtiwalaan. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po ipupunto na ang pagkilala sa Diyos ay masarap, sabi nga ni Kuya Alan. Masarap po siyang kapiling, masarap siyang kasama. Subalit ang tanong ng tao, paano? Magpakilala kang lubos sa Kanya at makikilala mo siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen? Sapagkat hindi siya bababa para sabihin sa iyong, ako si Kristo.
kilalanin mo ako, ito yung kaya kong gawin. Hindi po. Kundi sa dakong ito, kung paano po tayo humahakbang, inakay ang ating mga paa, sa pamamagitan ng mga taong ginamit. Hindi po yun kalooban ninyo, kundi yun ay kagustuhan ng ating Panginoon na kayo pumarito. Na kung kayo ay naitungtong nyo ang mga paa nyo sa dakong ito, ipagpasalamat nyo po, sapagkat yan na po ang umpisa para magpakilala ang Diyos sa inyo at makilala kayong lubos ng Diyos. Maaaring sabihin, bakit hindi ba kami kilala ng Diyos? Kilala tayo lahat ng Diyos. Subalit, yung gagawin ng Diyos sa'yo, kung hindi kayo masyado magkakilala, hindi mo mararamdaman kung paano siyang kikilos sa'yo. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ang ating Diyos nakilala ko bilang isang kaibigan. Paano siya nagiging kaibigan sa akin? Sabi nga ni Mami Beth, naalala ko noon, pwede mo siyang sabihan ng sekreto mo na hindi ka ichichismis. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Manikluhod ka sa Kanya, ibigay mo lahat sa Kanya, sabihin mo sa Kanya, walang makaririnig kundi ikaw lang at siya. Kaya pwede siyang maging kaibigan, best friend. Amen? Yun ang pagkilala ko sa Diyos. Pwede rin mo siyang utangan. Pwede mo siyang utangan. Si God. Bakit? Kapag wala kang pera, lumuhod ka lang, magkulong ka sa kwarto, ilahad mo sa Kanya, magtapat ka sa Kanya, sapagkat kahit alam ni God lahat ng para sa atin, kailangan din maglahad ka sa Kanya para alam po niya kung ano talaga yung dapat niyang unahin sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po. Pwede po siyang utangan. Pangatlo, pwede po siyang bayani. Halimbawa, nasa bingit ka ng kapahamakan, nasa bingit ka ng dilim, kahit wala kang kasama, tawagan mo lang ang Diyos, ibibigay niya ang liwanag upang huwag kang mapahamak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Diyan po siya nagpapakilala sa akin. Kapag ikaw ay hirap na hirap, paano siya sasaklolo sa'yo? Kapag halimbawa, lupay-pay na ang katawan mo, kagaya ng sinabi ni Tita Zenny, may mga kapatid na dumudulog, at doon ay sasaklolo ang Diyos sa marubdob na pagdulog ng mga kapatid. At kung paano yung kaukulan na marapat na kamtin ng sinuman. Ganyan po, lahat ng magagawa ng tao na sa palagay natin kaya ng tao, higit na makakaya ng Diyos at wala siyang hinihintay na kapalit. Buhay po ba ang Diyos? Ang hinihintay lang niya, ibigay mo lang ng katapatan ang puso mo. Walang kagaya ng tao na ginawa mo ito sa akin, ito ang kapalit. Binigay mo ito sa akin, ito ang kapalit. Ang ating Panginoon, hindi. Ikaw lang. Yung puso mo na itinago niya sa katawan mo na dapat ay siya lang may-ari. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang nagaganap sa aking buhay. Nasabi ko nga sa bawat araw, ang pagkilala ko sa Diyos ay pagkilala na kagaya sa tao. Ang pagkilala mo sa Diyos, kapag kinilala mo siya, hindi mo siya pwedeng ayawan. Amen? Dumaraan ka man sa pagdalisay bilang pagsubok sa bawat araw, hindi ka pwedeng humindi. Amen? Hindi kagaya ng tao, pag kilala mo ang tao, naku, ayoko nang pumunta, ang sama pala ng ugali niya, pwedeng hindi ka pumunta. Amen? Subalit sa dakong ito, anuman ang kaukulan na pinahintulot ng amang masilayan mo, marinig mo, pagdalisay sa'yo, kailangan mo pumunta sapagkat hindi ka nakikipagtipan sa tao. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Yan po ang pagkilala sa Diyos. Pagkilala ko sa Diyos, kinikilala ko po siya, na sabi nga, mahalin mo siya ng higit sa lahat. Mahal ko siya ng higit sa lahat. At sa bawat araw, nadarama ko po yun, na sa napakasimple at payak, muli sasambitin ko, na pamumuhay, na kaloob ng Diyos sa aming buhay. Nakikita ko po at nararamdaman kung paano po niya kaming binubuhay kagaya ng sinambit ni Kuya Alan. Dinadamitan, pinapabanguhan, binibihisan, lahat ng iniwan namin sa mundo ng tao na kami ang gumagawa, ngayon ang Diyos na ang gumagawa sapagkat siya aming pinaglilingkuran. Ay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Paano ay ka nangyayari yun? Maaring tanungin ng tao. Ganun po, pag kumilala ka sa Diyos at inilagak mo sa Kanya, lahat ng hindi mo kaya, dahil wala ka na, ngayon na ipinaglilingkuran mo siya, siya ang magbibigay sa iyo, nasambit din sa tuwina ng Banal na Espiritu sa katawan ng Mala Apo Kunching. Ganyan po. Kaya sa oras na ito mga kapatid, may karamdaman ka ba?
May dinadala ka ba sa isip mo? Hindi ka magagamot ng kapwa mo. Amen? Magagamot ka ng Diyos, natatanggapin mo. At sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, patuloy siya nagpapakilala sa tao. Amen? Na kumakatok sa puso ng sinuman, tanggapin nyo na ako at papasukin para kayo'y gumaling. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Yun lang po. Wala ka nang gagamiting salapi para bilhin siya. At wala ka rin ipipresenta kung anong mayroon ka para kuhanin siya. Kundi sa dakong ito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kumbaga sa putahe, eat all you can. Pwede pang mag-take out. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po. Upang ganap mong makilala. At ganyan po sa bawat araw, nagpapakilala ang Diyos, hindi lamang sa salita, kundi sa kanyang mga gawa. Buhay po bang Diyos? Paano siya gumagawa? Hindi mo siya nakikita. Ikaw mismo makadarama kung paano kanyang ginagawa ng mabuti sa bawat araw. At hindi mo masasambit na kaya ginagawa sa'yo dahil meron ka, kaya niya ginagawa sa'yo dahil maganda ka, kaya niya ginagawa sa'yo dahil kulang ka. Lahat pwedeng gawin ng Diyos kanino man kapag nabasa niya at nalirip ang katapatan ng puso ng sinuman. Buhay po bang Diyos? At ganyan po, masarap siyang magmahal kapag nakilala mo siya. Amen? Sadyang sa unang buhay, hindi ko masasambit ito, subalit ngayon, nowhere to hide, no turning back, kundi si God lang talaga ang magbigay ng lahat. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kahit matrap ako sa isang lugar, kapag nahuli ako ng tao, sigurado may gagawin sa akin. Subalit may trap ako sa isang lugar, wala mang tumulong sa akin ng tao, sigurado may gagawin ng Diyos na makabubuti para sa iyo. Buhay po bang Diyos? At yan po, ang pinupuri ko ang Ama ng walang katapusan, hanggang sa mga oras na ito nakatindig ako sa inyo, pinasasalamatan ko siya ng lubos, sa pagmamahal na walang kapara. Sa pagmamahal na kapag naramdaman mo, hindi mo na siya ipagpapalit kanino man. Sa pagmamahal na kapag ipinadama niya sa'yo, na eto yung kaya niyang gawin para sa'yo, hindi ka na maghahanap ng iba pang solusyon o option para palitan siya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Ganyan po kabuti ang Diyos, mga kapatid. At yun ay nagkakaroon ng kabuuan sa paggamit ng Diyos doon din sa mga tao na ang Diyos din ang tinanggap. Amen? Opo. Sapagkat hindi ka pahihindian ng kapwa mo Diyos ang tinanggap na totoong Espiritu. Amen po ba yun? Buhay po ba Diyos? Ang hihindi lang sa'yo ay yung hindi mo ka-Espiritu. Ang aayaw lang sa'yo ay yung hindi ka kagaya na tinanggap mo. Subalit kapag Diyos na totoo, ang tinanggap mo sa puso mo, hindi ka niya tatanggihan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At salamat sa Ama, sapagkat sa pagkilala ko sa Kanya, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, nagpakilala siyang lubos sa kanyang mga salita at gawa, na sa dakong ito'y aking nasumpungan, hanggang ngayon ay aking tinatamasa. Ang sarap ng buhay na kaloob ng Diyos sa piling ng Espiritong Banal. Buhay po ba ang Diyos? At nawa po, hindi lang po kami ang may karapatan na tumanggap nito, kundi tayong lahat, sapagkat sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, patuloy niyang inilalatag ang lahat ng hain ng Diyos upang makatikim ang lahat ng anak na sa Kanya naghahanap. Amen? At kapag nalasahan nyo na ang totoong hain na mula sa Espiritu, na sa kapangyarihan ng ating Ama, nako, sasabihin nyo, totoo pala yung sinasabi nila. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit nabihag ang puso ko? Bakit nananabik ako? Bakit gusto ko makita ang dambana? Bakit gusto ko makinig kay Apo Kunching? Sapagkat nagpapakilala na ang Diyos sa inyo at sa pamamagitan ng pagtanggap nyo sa Kanya, makikilala din kayo ng Diyos at doon mag-uumpisa na kayo na. Buhay po ba ang Diyos? Opo, wala nang hirap. Kahit nakapikit ka, kahit humiling ka na hindi nasambitin ang labi mo, alam ka agad ng Diyos. Ibig sabihin, kaya pag nakakarakarakan, natatanggap mo at naibibigay sa'yo, ang mata niya'y nasa sayo sapagkat mahal ka niya. Nawa po, ang nararamdaman ko sa oras nito'y maramdaman nyo upang sa bawat araw, anuman ang kaukulan na naisin natin, magpakilala tayo sa Diyos, kilalanin natin ang Diyos, at sa pagkilala sa Diyos, lahat ng mabuti na mula sa Diyos ay ating matatanggap. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito.
Maraming salamat po sa maganda binahagi niyo po, Mother. Mga kapatid, ang iiwanan ko lang po sa inyo ay patuloy kayong manalig, manampalataya at magtiwala sa Diyos na buhay dito sa dakto sa katao nating mahal na Apo Kunching. Patuloy po kayong magbata na ang Diyos ay buhay sa dakto. Tayo po magsitayong lahat.